tatanungin ko muna si Kaloy pagdating dito sa issue ng Special Human Rights Body. Okay, Kaloy, what's so special about this? This is something na sabi nga namin unnecessary, toothless, hindi malinaw kung anong gusto mangyari, and more likely ginagawa lang for political purposes, pampabango ng pangalan ng mga Marcoses, at yun nga, may mga teorya nga na baka part ito ng kampanya nila na pabanguhin ang administrasyon para maupo sila sa UN Security Council. So maraming concern dito dahil nga yung kumbaga hindi ito yung pangangailangan ng panahon Ang pangangailangan ng panahon mula pa nung naupo si Mr. Marcos accountability, yung pagpapanagot dun sa mga may kasalanan, mga pumatay ng mga libu-libong tao sa drug war. Hindi ito yung kailangan ngayon. So medyo nakakataas ng kilay kung bakit nila ginawa ito. Pero sa buod nito, ang tingin namin ay hindi ito makakatulong para sa tinatawag natin accountability, kasi for one thing, yung composition ng committee is questionable. The committee is composed of the same people who are responsible for the human rights problems na nakita natin ngayon. Marami nga dyan may mga kasama nga dyan sa committee na yan. Mga bumabanat din sa mga human rights defenders, nagre-red tag pa. So wala silang credibility to begin with. Ayan. Okay. Tinitingnan ko kasi, no? So basically, ano ba itong ibig sabihin ng Special Committee on Human Rights Coordination? On face value, on paper, ano bang mali ron, Kaloy? And then I'll ask Attorney Creasy. Ganito, on paper, sabi ko nga nung una, on paper, ang ganda niya pakinggan. Kasi nga, for the first time, merong isang presidente na nagsulong ng ganitong aksyon para tugunan yung human rights issues. That's on paper, kung sa unang tingin. Pero yung mga ganitong bagay kasi hindi mo pwedeng ihiwalay yung konteksto nito Unang-una, hindi naman natin itinatatwa na mayroon talagang kailangan ng human rights reform sa Pilipinas. Ang dami-daming problema sa accountability mechanisms, sa mga institutions on human rights in the Philippines. Yung mga nagpapanagot ay hindi masyadong optimal yung ginagawa nila para panagutin yung dapat managot. May problema talaga at merong kailangang ayusin, lalo na sa hanay ng kapulisan at ng mga law enforcers. Ito yung supposedly ay mandato ng United Nations Joint Program na siyang pinagbasehan nitong Special Committee on Human Rights Coordination. Again, hindi natin dinideny na kailangan yon. Ang problema dito, as with the UNJP, hindi nakatutok sa accountability. Parang sinasabi lang nila, okay, gagawin natin to pero huwag natin pansinin yung mga continued na patayan, yung mga hindi pa napapanagot sa mga naging human rights violations before. Ang pinaka problematic pa rin dito is that paano nila gagawin itong ganitong pagbuo ng super body about human rights to promote human rights, and yet they have not stopped the drug war as a policy. They have not stopped red tagging as a policy. They are not coordinating with the ICC na pag-uusapan natin mamaya. Kung talagang seryoso ka sa human rights, dapat ginawa mo muna itong mga to. In fact, kahit yung nga lang ang gawin ni Marcos, okay na tayo sana Kaso hindi. So medyo inconsistent. Actually, hindi nga lang inconsistent, medyo duplicitous yung dating. May pagiging misleading at pagmamanipula. Okay, strong words, no? Attorney Creasy, what do you think? Do you share the observation of Kaloy? Yes. And ako, ang tingin ko nga, ang mali dito, imbis na tugunan yung problema, usually ganun ano ba ang problema at anong sagot? Gumawa na naman ng task force. Iyan ang isa sa mga sakit ng gobyerno. Gawa ng task force. Kaya para sa akin, suspicious na yung, okay, let's make a task force on this. Kasi, ibig sabihin, hindi nyo pa natuturon kung ano yung problema, kaya wala kayong policy solution. Ang gagawin nila, infrastructure, o kaya structural yung sasagot na, okay, magsama-sama kayo pag-isipan nyo. Hindi nyo pa pala naisip yung problema, kaya lalong hindi nyo masasagot masasabi ko anong solusyon. Kung maalala nyo, kaitsura nito yung AO35, Task Force on Extrajudicial Killings. Tapos merong isang EO23 ba, na tungkol naman sa labor issues or labor cases. So, parang gawa na tayo ng
task force, pag-isipan natin, ibig sabihin, mula sa naging daloy ng UNJP. Yung UNJP kasi, supposedly pumasok yung UN, tumulong na i-train yung mga investigador natin tungkol sa, sa investigation ng human rights violations. Kung alam nila kaagad kung ano yung naging problema, automatic nagagawin na lang nila ang as recommended. For example, give funding to this agency, strengthen this agency, add plantilla positions, make a clear policy statement against red tagging, make a clear policy statement against EJKs. Kung ako nga sa executive, babanggitin ko itong De Duro versus Vinoya, yung recent case on Amparo, kung saan sinabi red tagging is a threat, at sasabihin kong, tama, maganda itong ganitong policy at susundan namin ang Supreme Court sa ganitong hakbangin. Wala. Dito nga rin sa war on drugs, puro ulit-ulit, kumbaga. Tapos, bagaman, ito pa yung problema di ba? Kung anong sabihin, depende yan sa kung ano naging aksyon. Bagaman sabi nila, health-based or health-oriented na daw ang BIDA, yung bagong drugs program. Parang wala naman akong nakitang malaking role ng DOH o kaya ng rehabilitation sa programa. Patayan pa rin ang nangyari. At in fact, biglang nag-announce ng war on drugs sa Davao. Parang same lang din ang kaganapan. Ang naging problema kasi ng UNJP, ang panawagan namin sa mga CSOs na nagkikipag-ugnayan sa UN tungkol dito, kasama ng UPL, Karapatan, para lahat, i-extend yung UNJP. Kasi mag-expire na siya ngayong end of July. Nagsimula sa July 2021, mag-expire na yung 2024. Ang lagi naming sinasabi sa kanila, sa UN, at saka sa kung sino mang nakikinig, i-extend ang UNJP, bigyan ng pondo pa, at palakasin. Kasi, ang problema kasi sa UNJP, Christian, naalala mo, inabot ito ng pandemic, kaya hindi nakausad kaagad. 2021, 2022, pandemic, hindi kaagad nakausad yan. Buong bansa hindi nakausad. So, tinamaan yan. Kailan lang naman umusad itong UNJP noong 2023, nagsimula ng mga meeting ng mga 6 na technical working groups, umuusad na sana. Ang problema, ang gobyerno ayaw makipagtulungan ng lubos-lubos sa UNJP. So may mga meetings na hindi sumisipot yung gobyerno sa technical working groups kasi ayaw nila na andyan yung mga human rights group at civil society, particularly na sa usapin ng civic space. Tsaka mayroong iba pang technical working group. Hindi nakausad na ng pandemic, nadagdagan pa ng problema ng hindi pag-cooperate ng todo. Kaya ngayon, kulang talaga yung panahon nila para ayusin yung gawin yung trabaho nila. So, ang panawagan nga mag-extend. Ang problema ngayon, hindi ayaw ng gobyerno, ayaw na rin ng mga member state ng UN Human Rights Council, yung mga sponsors ng UNJP resolution. So ngayon, kaya ito napunta ngayon. Kasi ang sabi ng gobyerno, wag na nating extend, kaya na namin yan. Ito na ang coordinating committee na ang gagawa niyan. Sabi ko nga, kasi ang press release kasi nila is that this is the UNJP was a good thing na kailangang i-sustain, kailangang ituloy. Kaya ka lang naman magtutuloy ng isang bagay kung ito ay maganda, makabuluhan, at meron pa kinabang. Sa UNJP, wala pa tayo doon. Failure pa ang UNJP hanggang ngayon na gawin yung totoong mandato nila. So bakit mo itutuloy? Huwag mo ituloy as is. Kung itutuloy mo man, ayusin mo ng yung extension niya. Okay. Ito, balikan ko lang, no? I'll play devil's advocate, no? Kasi tinitingnan ko yung role supposedly that will be performed by this Special Committee on Human Rights. Basically, yun yung pinag-uusapan nating tatlo ngayong gabi, no, so far. For example, nakalagay dito, the Special Committee, one of the functions or duties ng Special Committee is to improve or strengthen existing mechanisms para sa investigation and accountability, kasama dyan expanding civic space and engagement with private sector. Basically, ang tanong ko, hindi naman kaya dapat mag-intay muna tayo ng resulta. Kumbaga simula pa lang dahil hindi pa naman natin nakikita. What do you think? Chrissy muna. Yeah, isang pagkakataon yun talaga na makita kong naging epektibo na ba itong UNJP program at yung training nga para sa investigations. Pero because of the limited time at
ako may idadagdag dyan yung gobyerno for sure. Pihadong sasabihin nila na kasi hindi nagko-cooperate yung mga biktima. Kaya lang, cyclical na naman to. Kasi hindi naman namin nakikita na, kumbaga nagko-cooperate in the sense na nagpa-file ng cases, tinutulungan daw yung DOJ para mag-file ng cases. Yung polisiya kasi nila pareho pa rin. Tapos yung isang konsepto pa na makikipag-ugnayan ka ba sa PNP samantalang ito yung institusyon na hindi nag-investigate in the first place? So yung lack of fairness or independence or yung sigurado kang magiging patas ang laban, kumbaga, hindi namin nakita. Parang ang nangyari, you're talking to the same people who implemented various human rights violations, perpetrated the crimes, etc. Kaya parang ganun lang. Tapos ito nga sinasabi nga ni Kaloy, hindi sumisipot. Minsan, pag sumipot man, medyo unprepared. Makikita mo yan na parang they will take the cue from the CSOs, mga suggestion. Tapos, okay, noted. Kumbaga parang change comes from within, di ba? Walang ganung compulsion. Kaya challenge yan para sa gobyerno talaga na harapin yung mga demands. At gusto ko nga isingit dito, hindi UNJP program ang nag-raise nito, pero yung UN Special Rapporteurs, ilan na sa kanila ang nagsabi na i-abolish yung NTF-ELCAC, yung primary na ahensya na naging daluyan ng red tagging. Parang NR ang kaganapan. Kanina gusto ko maligay yung sabi ni Kaloy, no? Basically, yung policy, technically, on paper, ng Duterte administration when it comes to the drug war, nandyan pa rin. Are you referring to the controversial memo sa PNP? Ito pa rin yun? Kaloy? Yeah, yung double barrel tsaka yung mga executive order, mga order ni Duterte. So, hindi siya lifted? Lifted. Tsaka wala pang ginagawang statement si Mr. Marcos na categorically ending the drug war. So that's a problem. Kasi nga, ito ka ngayon, nagpo-proclaim ka ng human rights, pero at the same time, hindi mo tinatanggal yung mga aparatos ng human rights violations. Paano yun? Tsaka dagdagan ko lang yung sinabi ni Attorney Chrissy nga na sa UNJP kasi, malinaw kasi yung tawag dito, yung task sana nila na kaya mo gustong i-extend nga kasi nga para maayos pa nila yung remainder ng mga dapat nilang ginagawa. Ang problema nga, hindi nakausap. At andun na kami dun sa idea na bakit di natin bigyan ng benefit of the doubt itong special committee. Baka masyado pang maaga, no? hindi ano yan hindi argumento yan, Christian, kasi yung UNJP, kung naalala mo, marami mga CSOs dyan, ayaw din dyan, ng mga civil society, tsaka kami mismo, initially, hindi namin silang ayunan yung UNJP. Kasi if you remember, yung UNJP na yan, nabuo yan out of a compromise between the UN Human Rights Council and the Philippine government. Kasi ayaw ng Philippine government na imbestigahan ng UN yung patayan. So instead na magbuo ng commission on inquiry or whatever type of investigation, sinabi na lang niya, huwag na kayo magbuo. Ito na lang, UNJP na lang tayo. Pumayag ang UN, syempre, lagi namang nag-uusap yung mga yan Pumayag ang UN na, okay, sige, i-sidestep natin yung patayan. Dito tayo ngayon sa human rights training and all of that. So, binigyan ng benefit of the doubt ng civil society organizations ang UNJP from the very start. Lagi namin sinasabi, okay, hindi yan ang tugon sa problema, pero sige, susuportahan namin kayo kasi sino ba naman ang ayaw na maayos yung human rights institutions, right? Totoo naman Ang problema ngayon, ito nga, lalo pa ngayon lumilinaw yung gustong mangyari ng gobyerno na, yung ayaw nila mangyari, which is panagutin yung mga dapat panagutin. Kaya kami, tawag dito, may concern kami dito sa committee na to. And aside from that, yung nabanggit na rin ni Attorney Chrissy, yung mga agencies at mga tao na involved sa committee, some of these people are the same problematic people. The DILG, administratively, should run the PNP. Pero may nagawa na ba sila about the drug war even before? Wala. The DOJ itself has not done anything significant as far as accountability is concerned. Yung AO35 nila, nakatenga lang dyan. Investigation doon nila, 52 cases. Ano nangyari doon? Tapos nang-red tag pa si Secretary Remulla. So, ang ano dito is that yun ang mga basis namin kung bakit critical kami sa committee na to. Kasi they're not walang good faith na pinanggagalingan Tsaka yung make-up mismo ng committee is questionable.